Part 1. Bago tayo magsimula, sabi nga ni Bill Russell, ang pinakamasarap na pakinggan sa sports, lalo na sa basketball, Game 7. Huling beses nagka-Game 7 ay 2016 pa. At alam mo na agad kung sino ang naglaban noon sa makasaysayang laban. Itong Pacers versus Thunder series, baka ito na rin ang susunod sa kasaysayan. Kapag nanalo ang OKC, magiging makasaysayan ito kasi sila ang tinatawag na team na walang championship pa. Kahit sila pa ang dating Sonics, parang babalik na talaga ang Seattle. Si SGA ang magiging top scorer, MVP, pati Finals MVP. Pag Pacers naman, una nilang championship to at magiging pangatlong team mula ABA na naging kampyon. Sila lang ang lowest seed sa finals na naging kampeon matapos ang Houston Rockets. Kaya Game 7 tapos finals agad. Mababang score ang laro. 3-5 ang panalo. Underdog team nila. Pangalawang Game 7 pa ito ng OKC ngayong playoffs. Ang huling team na nanalo sa Game 7 ng finals ay Cavaliers. Sila rin huling nanalo sa road game. Noong 1978 pa yon, Bullets versus Seattle Supersonics. Dating pangalan ng OKC. Kapag Berlin Clarkson Road Game 2, panalo sila. Playoffs 7-4 sa Pacers. 10-2 panalo ang record ng Thunder sa home court nila. Sa comment section nga sabi ng isa, Pacers ako eh. Tines pre, times 3, times 4, buong series. Yung 500 mo, panalo ka ng 1-5. Ayaw mo pa. Halos libre na yan. Kaya kahit panalo Thunder, talo ako. Doon na lang ako sa malakihang kita. Kahit paborito ng lahat ang OKC sa series, lalo sa Game 7 kontra Pacers, sila pa rin laging lamang buong playoffs. Gagamitin ko na to, Thunder tinalo ako sa Game 6. Dapat Pacers na lang. Sana naka-jackpot pa. Ginamitan daw ni Piolo Pascal ng ritual si Siakam. Inakusahan na gumamit ng kulam nung Game 6. Kumindat nga ba si Siakam? Sa Pinas o sa BBC lang ako nakakakita ng kumikindat. Sabi ni Siakam, pipikit daw siya kasi ganun siya matulog. Kung may espiritong araw na dumalaw, dapat naka 30 points siya. At nakuha pa niya Finals MVP ni Haliburton. Papasok na rin ang Game 7, kaya pareho ko nang lalagyan. Indiana ay times 3.77 kontra sa times 1.4 ng Thunder. Home court ang OKC, gaya ng West Semis. Sa Game 6, si Siakam ay may 16 points at 13 rebounds. Si Haliburton, kahit may injury, nakalaro. Limited minutes lang, pero may 14 points at 5 assists. Tumira siya ng 3 out of 7 sa 3. Ang top scorer si Obi Toppin, may 20 points. Pero game changer si TJ McConnell, 12 points, 9 rebounds, 6 assists, 4 steals. Si Tyrese Haliburton ay may calf strain pa rin. Sa Game 7, hindi na siya questionable o game time decision. Tuloy na tuloy siya. May average pa rin siya ng 14 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal sa finals. Pero 44% lang sa field at 31% sa 3. Si SGA ay may 21 points, rebounds, 2 assists at may 8 turnovers. Hindi ko na alam kung sino ginagaya nito, si LeBron ba o si Jordan. Sa online, kapag si SGA ay wala sa 10 free throws sa Game 7, times 2.4 ang panalo. Kasi sa finals, kapag wala siyang 10 free throws, talo ang Thunder. Game 1, 3 at 6, lahat talo. Walang biro, si SGA parang seryoso sa pagiging free throw merchant. Parang West Semis lang din, kabaligtaran nga lang sa Game 6 at Game 7. Kapag walang 10 free throws si SGA, talo ang OKC agad. Alam na kung anong kailangan gawin. Kung si Piolo o Pascal Siakam tumawag ng mahiwagang espiritu, si SGA naman kailangan tumawag ng mahiwagang referee. Ang mga Pacers fans kinabahan na kung sino ang magiging referee sa Game 7. Kasi base sa rotation ng NBA officials, malaki ang chance na si Scott Foster ang mag-ref. Ang NBA marunong makinig sa fans. Sana all. Kailan kaya dito? Pwede tuloy baguhin ng NBA ang rotation para iwas puna. Hindi ina-announce ang ref hanggat hindi pa 9 p.m. PH time, June 22. Si Scott Foster nga ang naging ref sa Game 4. Kaya ayon sa rotation, kabado na ang mga fans ng Pacers kasi malaki ang tsansa na si Scott Foster ang maging isa sa referee o crew chief, lalo pat may ibang officials na may personal issue. Si Coach Rick Carlisle nga, dati nang may sinabi tungkol kay Foster. Kilala kasi si Scott Foster. Pero nung Game 4 siya ang ref, lahat ng tawag sa last 2 minutes ay tama o kaya walang mali. Tinatawag siyang extender. Pero hanggang Game 7 lang, wala nang Game 8. Kaya si Piolo, kailangan na ulit tawagin ang masasamang espiritu para sa Game 7 kasi matindi-tindi ang kalaban ngayon.